Ayan, good morning po mga kapudi. Nagkakape po tayo. Ayan, kape po muna tayo ngayong umaga. At ayan, samahan nyo po ako sa kusina sa labas sa magluto ng sinigang or sinampalukan at saka ng buttered garlic shrimp with salted egg. So ayan, tara na po. Good morning mga kapudi. Ayan, may nagdudukot. Ayan, kakain na siya ng agahan. Pinaksiw na, bangus at longganisa ang ulam. At magluluto naman ako ng tanghalian at saka dinner bago sumundo kay nanay at kay doktora. Ayan, nakasalang na yung ating talyase. Sa talyase ko po iluluto yung ating sinampalukan or sinigang na hito. Ayan, magigisa tayo. Ayan, meron na akong konting mantika. Gisa natin yung ating sibuyas, bawang at luya. Yan, hiniwa ko na. Nasa inyo kung ano gusto nyong hiwa. Sabay na natin lahat igisa dahil konting mantika lang inilagay ko. Ayan, medyo nagba-brown na yung ating bawang at translucent na yung ating sibuyas. Lalagay ko naman ngayon yung kamatis at saka yung usbong ng sampalok na galing sa farm. So, ito na yung ating talbos ng sampalok, dahon ng sampalok. So, kaya ganyan yan, ipinrosen ko po siya. Gaya niya, magagamit natin ngayon. Tapos, nugasan ko siya ngayon uli, dahil nugasan natin yan bago natin ilagay sa freezer. At nilagyan ko siya ng asin at nilamutak ko siya sa asin. Tapos, ay in-slice ko na po siya ng maliliit. Ayan, pasensya na kayo, nag-iiyakan yung aking mga baby, yung mga tuta. Nagugutom na siguro, so kailangan madaliin ko na to kasi kumakain na po sila ng kanin, hindi na sapat yung gatas ng kanilang mother. Lagyan natin ng tubig, depende sa dami ng sabaw na gusto nyo. So ayan, syempre hindi po masasakto yung asin niyan. Magdadagdag tayo ng sampalok. Kung gusto niyo naman ay bunga, pipigain niyo kung panahon ng sampalok. So meron tayo ngayon kamatis, i-add na natin. Napansin nyo, hindi ko siya isinama sa gisa. Sa ibang lugar, yung sinampalukan kahit na yung manok ay hindi naglalagay ng kamatis. So kami, nakakalakihan ko uli kay nanay na naglalagay ng kamatis. Masusurprise kayo kasi wala namang naiba sa lasa. Ganon din naman po. At dagdag pa siya sa linamnam ng ating sinigang or sinampalukan. So takpan lang natin at hayaan natin siyang kumulo. Check po natin. Ayan, kumukulo na siya. Mag-add tayo ngayon ng asin. Ayan, alalay lang po sa lagay ng asin. Ayan, 1 teaspoon. Lagay tayo ng paminta, optional. Dahil kami ay mapaminta, lagay ang paminta at yan po ay tutulong para makaalis ng lansa dahil maanghang yan. Tapos magtaktak tayo ng patis. Optional lang din. Siguro mga 1 tablespoon. Palasa din naman po yan. Yeah. Tapos ilalagay ko na itong ating sampalok para siya yung magpapabuo ng asim ng ating sinampalukang hito or sinigang na hito. So pwede tayong mag-add dyan ng gulay dahil alam nyo naman na maliliit lang yung ating talbos ng sampalok. Mag-add ako dyan ng mustasa. Yun po ay request naman ni mother. Pero bago tayo mag-add, liligisin natin yung kamatis para hindi tayo mapagalitan. Kasi ayaw ko ba, ayaw ni nanay nakakita ng buong kamatis. Ayan. Para ma-shortcut dahil hindi natin siya mahantay na maging lusak na lusak or durog dahil ilalagay na natin agad yung hito. So, ang hito naman kasi or isda, napakadali namang maluto. 10 to 15 minutes lang yan, luto na. Okay. Nalamas na natin, nadiinan na natin. Pwede natin i-add yung ating mga hito. So
ito na yung ating mga hito. Linis na yan. Dalawa lang yan. Chinap-chop ko lang at nilinis ko siyang mabuti. Sinama ko yung bituka niya at saka atay. Pero kinat ko yung pinaka bituka para walang dumi yung loob. At bago ko i-add yung ating mustasa at sinipanigang, itataob ko muna tong ulo ng hito kasi para maluto yung tiyan niya. Yan, buhay po yan kanina. Hindi ko na pinakita. Dahil baka ma-yellow monetization na naman tayo. Minsan bawal po kasi sa YouTube yung ano, yun na po yung napatunayan ko lalo na sa paglilitsyon. Pag pinakitang katay yung baboy or siguro nga pag may kinakatay. Ewan ko ba't yung iba hindi naman na ano, baka sa ibang bansa. Pwede din. Mag-add na tayo ngayon ng mustasa at 3 siling panigang. Yan, hindi ko na kinat yung mustasa. Konti lang naman. Tsaka baka medyo humalo yung pait sa ating sabaw alam niyo naman ng mga bata ayaw na makalasa ng pait kahit siya healthy. So ito ay tatakpan ko, hayaan ko siya kumulo ng 10 minutes po para sure na luto na at mag-adjust tayo ng lasa. Check natin mga kapudi. Okay, luto na. Set aside na natin at gawa naman tayo ng butter garlic with salted egg po. Ayan. Ito, simpleng-simple lang din po. Maglagay tayo ng konting mantika para hindi masunog yung ating butter. Optional lang po. Kung wala kayong butter, pwede na yung mantika. Kaya lang, mas malinamnam kasi kung may butter. Or margarine, pwede naman. So ito, meron ako naka-frozen kasi doon. Ginagamit ko to sa paggawa ng blueberry cheesecake. So yan, kalahati lang. Dahil may mantika naman tayo. Ayan, malakas yung apoy natin, hinaan natin. Tapos, pwede ko nang i-add yung garlic hanggang hindi tunaw yung ating butter. Para hindi gano'ng masunog yung ating bawang. At lalong lumabas yung pagka-flavor ng ating bawang hanggat hindi mainit na mainit yung ating butter dahil natutunaw pa lang, malamig na. Yan. Para humalo yung flavor at aroma ng ating bawang sa ating butter. So sisimutin ko lang to. Yan. 2 buong bawang yung nilagay ko mga kapudi. Tapos pwede na tayong mag-add dyan ng paminta para alis lansa. So optional din po yan. Kaya ako naglagay ng paminta, hindi ako maglalagay ng sili. Ayaw po ni Doktora ng maanghang o ni Desiree. So meron po ako ditong 4 na itlog na pula o salted egg. Pinrosen ko po yan. So ayun, isa pong tip mga kapudi, i-frozen nyo po muna yung itlog na pula ninyo kung sa tingin ninyo ay hindi nyo agad makakain lahat. Para hindi po siya mabulok agad. At the same time, makakatipid pa kayo. So ayan, ilagay ko dito sa ating mano-manong grinder na pinag-anuhan ko ng ating bawang. So habang naantay ko ma-toasted yung bawang natin, sa low fire lang nilagay ko ay eto, hihilahin ko na muna to. Yan. Ito ko. Yan po oh. Dapat po yan ay durog na durog. Pwede rin naman blender. Sinama ko po kasi yung puti ng itlog at sayang. Yun na po yung magsisilbing alat natin. Maalat po kasi yung puti ng ano pinakaputi ng itlog na pula. Compared po doon sa pinaka-yolk. Ayan o. Mas maganda po kung dito or blender kasi mas pino yung pagkaputi niya unlike nang i-chop natin ng kutsilyo. Ayan, medyo may chunky pa rin siya pero okay na po yan. Ngayon kung gusto nyo pang mas durog ay hilahin nyo pa ng hilahin yung yung pinaka panghila po nitong ating chopper. So ayan, antayin lang natin itong mag-brown. Lakasan ko na yung apoy nang mapabilis tayo. Simple-simple lang, yan lang, bawang lang, butter or margarine or mantika lang, paminta, tapos yung ating hipon at yung itlog na pula. So, sa uli natin lalagyan ng asin kasi baka sumobra naman sa alat. Yan, tingin ko okay na yun, pwede na tayong mag-add ng hipon. So, ito na yung ating mga hipon. Nilinis ko na yan. Hindi ko na pinakita para mabilisan tayo. Halo lang tayo. Yan o. Sakto paglagay natin itong hipon ay nag-brown na rin yung ating bawang.
Masarap yan kumaanghang mga kaputi, kaya lang may bata kasi tayo. Para namang ganahan kumain dahil may pasok na ngayon. Yan. At kamusta po pala dyan mga kaputi sa mga binaha dyan? Kamusta po kayo? Yan. At ingat pa rin po tayo dahil hindi pa po tapos ang season ng ating bagyo. Marami pa siya parating at hopefully hindi naman malakas ang hangin. Mahirap po kasi yung malakas na yung ulan, malakas pa yung hangin. Ngayon lalagay ko na yung ating salted egg. Yun. Pwede nyo pong banlawan ng tubig yung inyong hiwaan ng salted egg. Yan yung magsisilbi nating alat. Sarap yan. Go-fire ko muna. Ayan, nag-add ako ng konting tubig mga kaputi. Pasensya na ha. Dito ko na lang talaga binanlawan. Sayang po kasi yung natitirang mga salted egg. High fire ulit natin. Dagdag natin to. At meron ako ditong 3 kalamansi na piniga. Ilagay na natin. Pang alis lansa. Kung meron kayong lemon, lemon na lang. Ngayon, para mas appetizing yan, lagyan natin siya ng atsuete powder or food powder na egg yellow. Optional po yun mga kapudi. Optional lang. Pero mas maganda talaga, all natural nga. Kaya lang po, lalo na kung sa food business, nasa food industry tayo o food business, kailangan syempre sa itsura pa lang appetizing na. Pero, ito nga, paulit-ulit ko sinasabi, don't judge the book by its cover. Kasi merong maganda itsura pero hindi pala masarap. Pagka kumalat na yung ating kulay ay titikman ko yung sauce niya kung tama na. Pag kasi ganyang makulay, wow, parang ang dami niyang margarine or butter at saka salted egg, diba? Yung pinakapula ng itlog. So yung nagpapalinamnam kasi dyan, tsaka yung butter combination yan. Ayan. So titikman ko siya. Alat, pwede na tayong mag-add ng asin. Yan to. Ayos na yung alat. Maalat na po dahil sa itlog na pula. Sa dami ba naman ng itlog pula natin nilagay, tama na po yun. Yan. Pwede kayong mag-add dyan ng chopped onion, spring onion or parsley. Kung meron lang naman, optional lang naman. So, tapos na po tayo mga kapudi at ito na ang ating butter garlic with salted egg na shrimp. Simple recipe lang tayo mga kapudi. Ayan na po ang ating buttered garlic shrimp with salted egg. At syempre ang ating sinampalukan or sinigang na hito. Ayan, mamaya susundo na lang tayo. Tayo po ngayon driver at service na 3 tao. Susunduin natin nanay sa tanghali. Susunduin natin si doktor sa tanghali, ihatid at susunduin sa hapon. At si Mark Dennis ay sa gabi, alas 8 po ng gabi. Ayan, after natin makaluto mga kapudi, kain na po tayo. So yung kumuha ko ng isang longganisa at saka 3 perasong buttered garlic shrimp with salted egg. Ayan. Kasi mga kapudi, ilang araw na masama ang pakiramdam ko. Nung pong Sunday, maghapon lang po akong nakahiga at inom ako ng Biogesic ni Joseph. Masakit na masakit po yung ulo ko. Tapos parang nasabayan pa ng ito ba pagka sa kabilang side tayo natutulog, pagka medyo na daganan natin ng konti, sumasakit yung ganitong side ko. Pero hindi na siya, kaya lang ngayon habang pagising ko, habang nagluluto ako, masakit po yung ulo ko na para akong magkaka-sore throat na sisipunin. Siguro dahil sa panahon, tapos nung po kasi yung may bagyo, lagi po akong basa ng ulan kasi nga banyos ako ng banyos ng dumi ng mga aso.
Kasi po doon sa daan namin, ayoko po yung kung pupunta po si nanay o si mister pagkagaling sa biyahe, baka matapakan, ipapasok pa dito sa sa may pinto. Kaya po, kada may makita ko kahit isa lang or dalawa, binabanyos ko na po agad, binobombitak po ng sabon at saka ng tubig. Tapos niwawalis ko siya, iniskoba. So ngayon pagising ko po, ay pati yung pinaka malapit sa kwarto namin yung bintana, sinabon ko na po at saka niskoba kasi nga dumidikit yung amoy ng mga aso. So pwede na paliliguan ko na po. So yun nga, napurga ko na po yun. So alam ko after 2 weeks pwede na uling purgahin pa. Ngayon kaya po ako kumakain, iinom po ako ng BioFlu kasi nga parang maagapan ba. Kaya lang kahapon inom ko naman ay Decolgen. Inaagapan ko kasi mahirap naman yung minararamdaman kasi may mga anak ko, si nanay, walang magluluto. Kasi nung linggo, maghapon akong nakahiga. Bangon lang ako nung tanghali kasi kita ko uulan na naman yung sinampay. Kahit masama pakiramdam ko, pinagsusungkit ko, pinasok ko doon sa malapit sa paradahan ng Mio para hindi siya mabasa. Tapos nung hapon, madilim na, mga 5, hindi ako mapakali kahit masama pakiramdam ko. Bumangon ako at nagbanyos ako ng labas na naman kasi nga iniisip ko madilim sa labas papunta sa amin, baka matapakan may dumi, ikakalat na naman doon yung dumi ng aso. Bala ko nga po ipamigay na yung ibang tuta kasi nga kumakain naman na sila ng kanin. Magtitira na lang siguro ko ng isa o dalawa, pero gusto ko isa lang yung babae kasi anin ko ba ng maraming aso, mahirap din naman po yung maraming aso. Tapos ganyan nga, linis pa tayo ng linis, banyos pa ako ng banyos, aksayado sa tubig at saka sa sabon. Kaya lang, kailangan din namin ng aso. Kasi nga, yun yung bibigay ng warning kung may tao. Pag taol ng taol yung aso, may tao sa labas. So yan, naglagay ako ng toasted garlic pa. Mahilig kasi ako sa bawang. Dito sa ating hipon. So, pwede namang wala. Tapos, pwede rin naman magpiga pa uli ng kalamansi. Para kung gusto nila ng fresh kalamansi ang piga. So, yun, kasi yung BioFlu po ay hindi pwedeng inumin ng walang laman ng tiyan. Kasi doon po yata si nanay nanginig nung araw na natitinda siya. Masama pakiramdam. Si nanay kasi kahit masama pakiramdam, kahit nilalag na natitinda yun. Kahit ayaw namin pagtinday, natitinda talaga siya. Ngayon, hindi pa siya kumakain, ininom niya, nanlata siya. Sobrang lakas ng gamot. Unlike ng Biogesic. Wala na po kasing Biogesic, so kung ano lang nandito. Nagpabili naman ako kay mister, pero mamaya kasi sundo kay doktora ng lunchtime. So ang uwi naman niya ngayon ay saktong 12. Tapos yatid ko siya ng before 1. Na-adjust yung kanyang oras, nadagdagan yung oras niya sa lunchtime. Umikli yung lunchtime niya dati kasi parang 11:40 or 11:50 sundo. Tapos ngayon ang uwi niya ay 4 o'clock sakto, instead dati na 3:40 lang or 3:50 ata, parang ganun. Kasi nga grade 6 na po siya ngayon, graduating na siya. So yun yung akala ko po kasi yung iba graduating na si doktora last year or last pasukan. Ngayon pa lang po siya grade 6. Kaya lang kasi nung awarding ang tugtog pa pang graduation. Siguro dahil yun lang yung magandang music na pwedeng ibagay sa awarding. Ay, sip-sip ko yung ulo. Sarap po. Namaya yung hito naman yung aking. Babawas na rin po kasi ako ng kanin. Kasi nakakatiis ako ng isang buwan. 2 buwan na hindi magkanin. Pag nakatikim na naman ako, dire-diretso. Grabe. Kaya ang balik ng, kung mababawasan ka man ng 5 kilos, ang balik naman doble, 10 kilos. So yun nga, sabi ko nga, nung last Sunday, masama pakiramdam ko. Itinulog ko lang maghapon ngayon. Naawa naman ako doon sa mga bata kasi. Nung umaga, meron pa silang inulam. Yung tanghali,
Parang nagluto lang ng noodles si Magdeni, si Doktora, hindi yata kumain si Desiree. Kasi nakatulog ako ng alanganing oras, nagising ako 3 o'clock na. Kaya pagising ko, luto muna ako noodles, tapos inom ng gamot, tsaka ako nagluto ng longganisa, ng matamis, para may pagkain sila hanggang hapunan. So yun, after nito, mga puti, maghuhugas ako ng mga plato. Kagatapos ko lang doon sa labas maghugas ng lahat ng mga pinagamitan ko. Pinagpupunasan ko na doon yung mga kalan, mga kawali, yung mga lababo. Ano niya, ma'am, nag-uurong na sana ako dito. Sabi ko kay Mark Dennis, sabi ko masama pakaramdam ko. Sabi niya, meron pa ditong BioFlu. Sabi ko, oo, kaya lang hindi naman siya pwedeng inumin nga ng walang laman ng tiyan kasi malakas. So kaya sabi ko, ate ka muna ka ako, bago ako maghugas, kain na nga muna ako, tiin ng mga BioFlu kasi kailangan kong abatan dahil susundo nga ako kay Doktora mamaya, tapos yatid ko pa siya. Paghatid ko sa kanya sa school, susundo pa ako kay nanay. So hindi po pala mamaya yung sundo ko kay Mark Dennis ng 8 o'clock. Sa Thursday po pala yun. Ngayon daw po, ang pasok ko yung ay hanggang 3 o'clock ng hapon. Yung face to face niya, 2 araw. Ay, ilan ba? 2 araw, tapos ewan ko yung online kung ilan. Kaya yung pagla-live niya sa Bigo, na kumikita siya, hindi ko lang alam kung mababawasan niya yung oras or tuloy pa rin siya na hating gabi hanggang madaling araw mag-live para, yun, patuloy yung kita niya. Kasi nga may pasok na. So yan, pasin nyo ba't ito inulam ko yung hito. Nasa labas po kasi sa kusina, lalabas pa ako. Hindi ko po siya kasi pinasok dito kasi nga iinit pa. Alam niyo naman may sabaw. Si Mr. mahilig yun pagkakain, iinit yung sabaw. Si nanay ganun din, yung mga bata ganun din. Kaya doon na lang muna siya sa kusina para kung gusto niyang iinit o nilang iinit lang nila, kuha sila, ganun po. So yun, try nyo po itong simpleng masarap. Pero sabi nga, di po ba, mas masarap na nga yung buttered garlic, mas masarap pa ng may salted egg. Nung na nga, pag nakikita ko yung mga recipe na yun, parang nalalansahan ako. Kasi yung pula ng itlog, di ba malansa? Pero hindi naman bagay siya sa garlic. Tapos yun lang, saka sa butter, yun lang. Parang mas gusto ko yung maanghang. Yan, dami kong kain na po tayo mga kapudi at ayan, thank you po ulit sa inyo lahat sa patuloy na suporta. At sana po pala paki-play po yung video kung busy kayo, kung hindi nyo mapanood hanggang sa matapos or yung playlist po. Kaya parang napaka-selfish ko naman kung buong playlist yung ipapi-play ko, kasi meron naman kayo ibang pinanonood. So siguro po kahit paki-play na lang, kahit yung isang video, tapos wag po sana paki-skip yung ads. Yan, malaking bagay po yun. May pambili tayong bigas. Kahit pa paano po may pambiling bigas. Ayan, monthly. Ngayon po, kung mga medyo tayo, sumahod ako ngayong buwan na to. Nakapagbigay ako nanay ng pambayad ng kuryente tubig. Tapos nakabili ako ng 2 sakong bigas. Pero yung sako po, ano lang yun, kalahating bulto lang yun. Kaya isang bulto yung nabili ko. Kahit pa paano malaking tulong po talaga yung mga views po ninyo. Yan, maraming salamat po dahil sa inyo nakabili tayo ng bigas at nakatulong pa tayo kay nanay. So 2 beses na ako nakakapag-abot kay nanay ng pambayad ng tubig niya at saka kuryente niya. Kasama na rin po doon yung kuryente sa kubo kasi hindi man po nagbibigay si kuya pambayad dahil mahirap na nga po asahan dahil iba ng mga po yung mindset niya. Naghanap pa nga ng pera yun kasi nung inabutan ko si nanay, sabi niya hindi daw dapat sila inaabutan ko, siya daw dapat yung inaabutan namin ng pera. Kasi sa akin po talaga. Kala ka siguro ng iba, hindi ako
naabot kay nanay. Kaya lang, minsan po kasi hindi naman kasi na pinakikita. Kaya ko po pinasabi sa inyo. Kasi po, dahil po sa inyo yun. Ayun po ang dahilan, kaya ako nakapag-abot kay nanay tsaka nabili ng bigas. Kasi kung hindi naman kayo nanonood, pag walang views, wala po tayong kita kahit pa paano. Kaya malaking bagay po. Ayan, thank you po. Mataas ang ano ng ulo pero masarap. Ayan, tapos na tayo kumain. Kaya natin magpalakas dahil maraming hindi makakakain. Maraming hindi ko maaalala si nanay. Ayaw pa naman ni nanay mga seros na ngayon. Kasi minsan niya wala siyang benta. Minsan 1 kilo lang, 2 kilo. Although maibalik yung punan, ang tubo lang nun, magkano? Let's say, sa 1 kilo, 20. Pag tinawaran pa, 10 na lang patong nun. Eh, nagbabayad pa siya ng tubig doon, kuryente, magkakape pa siya. Kaya minsan, pagka may nagbigay sa akin ng tita ni Mr. bigay ng langka, 2 times na nagbibigay sa akin. Pag nilalaga ko yung buto, ano yun, sinusupot ko. Tapos binabaw ni nanay yun sa palengke kasi nga minsan hindi siya makalis sa pwesto dahil nakita niyo naman wala siyang ganong katabi na nagtitinda. At kung may katabi man, syempre po, eka nga mind your own business, lalo na kung busy, di po ba? Hindi siya agad makakaalis para bumili ng pagkain kung nagugutom siya. Kasi di po ba sa labasan may nagtitinda ng mga puto. Eh hindi naman niya maiwan kasi sa to lang, gano'n lang po dumakma ng 1 tilapia, 2 tilapia. Wala na siyang magagawa, eh mabagal pa si nanay. Hindi niya makikita. So, tapos na tayo. Kukunin ko naman yung BioFlu. Inom tayo. Thank you tayo kay Lord kasi nakalipas na yung bagyo at yung baha. Hindi naman kami binaha dito. Unlike last year, dito sa gilid namin baha na. Kaya lang hindi ko alam kung ganito nakataas yung right of way dito, yung lupa. Parang hindi naman. Tapos doon sa kabilang bakuran, mataas na rin yung tubig doon kasi merong mababa doon eh. Yung pinayagan kami na abusan muna ng tubig tsaka ng lagay ng basura. So kung yun ay napuno, papasok po sa amin yun kasi yung agusan ng tubig eh sa gilid. Although dito naman medyo mataas, kaya lang mahirap po makipagsapalaran kasi nga sa dami ng tinatambakan na nga na lupa at ginagawang mga subdivision, ganyan. May airport pa yatang ginagawa sa may Malolos ata. So marami nang hindi pwedeng madaluyan ng tubig. Kaya marami nang nalulubog. Tapos ang alam ko parang may nasisira pa yatang dam, parang ganun. Nagulat pa nga po ako kasi di po ba gagaling lang namin kika-partner mo kumain kami. Tapos nung gabi na yun, ulan na ng ulan. Hindi ko alam na parang ang epekto na ng ganun kaano eh. Nakita ko na lang sa social media nga na ang dami ng binha, lubog sa Marilao, lubog yung bubong. Kaya nagulat ako, sabi ko sabi na ni may bagyong araw, sabi ko parang hindi ko malako, swerte pa ba dahil hindi siya ganun kalakas yung hangin. Kasi nga, di ba, in-expect natin pag bagyo, sobrang lakas ng hangin. Buti na lang, yun nga lang ulan. Kaso nga, sobrang lakas naman ng ulan, kaya maraming binaha. Pero at least kahit pa paano, hindi malalakas. Mahirap din kasi yung malakas ng ulan, malakas pa yung hangin. Yun po. So yun mga puti, hanggang dito na lang sana ay ano po ba, na-inspire ko kayo uli na pwedeng gayahin po. Kung ayaw nyo pong kumain ng hito, pwede naman po ibang isda. Ayan, para po matry nyo naman po. At saka kung wala palang usbong po dyan, ano, yun, sampalok na lang po. Or kamyas po uli. Ayan, pwede naman kamyas. Or kalamansi. Ayan, pwedeng pang-asim yung kalamansi, pwedeng pang-sigam. At saka mangga, kung may mangga pa. So ayan, hanggang dito na lang po mga kabudi. Maraming salamat po sa inyo sa panonood po ninyo at ingat po tayo at God bless po tayong lahat. Thank you very much po sa inyong lahat. Bye-bye. God bless po.